Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Sir, nandito lang po ako para magtanong ng isang mahalagang bagay. Sir, sa palagay niyo po ba, sa 2028, siyempre maghahalala na naman, di ba? Magkakaroon tayo ng bagong leader, ng bagong pangulo. Sa palagay niyo ba, napaka-importante na ang hahalili kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay handang ipagpatuloy kung ano ang kanyang paninindigan pagdating dito sa West Philippine Sea? Siyempre napakaimportante nito. Bilang pangulo ng bansa, iniluklok ka diyan para hindi lang mamuno kundi protektahan ang soberanya at ang mga tao mo. So dapat yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, ang mga pang-aabuso ng China, yung panghaharas sa mga kababayan natin, bilang pangulo, ang gawin mo dapat, ikaw ang number one poprotekta diyan. Poprotekta mo yung mga tao natin. Kamukha na ginagawa natin pangulo na kino-call out niya mismo itong China dahil sa mga ginagawa nitong paglabag sa ating soberanya. At so when comes 2028, dapat talaga yung magiging susunod na pangulo din natin ay yung ganun din ang gagawin kasi ayaw natin bumalik doon sa panahon na hindi na natin babanggitin sinong pangulo yon. Pero may isa tayong naging pangulo na talagang ayaw ko sabihin yung word pero parang humahalik sa halik sa puwet ni Xi Jinping. Hindi na natin babanggitin sino yon pero ayaw natin bumalik sa ganun kasi tingnan mo ang nangyari doon. Bukod sa hinayaan natin yung mga Chinese na ah, mam- magstay sa West Philippine Sea at abusuhin yung mga resources natin, inayaan pa natin makapasok ang mga illegal nilang gawain. Kaya napakahalaga nun. At sa nakikita ko ngayon, ang sinasabi, ang pinupush ng iba na maging candidate daw sa 2028 si VP Sara. I don't think na ipaglalaban niya ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Eh nung pag nakikita pa nga lang natin siya, parehong-pareho sila ng kanyang ama na talagang mas pipiliin nila siguro ang i-please ang China kaysa ilaban ng ating soberanya. Sir, kayo po. Sa akin, for me, for the next president, if he or she keep her or his mouth shut regarding to these issues, mas magiging worse lang lalo since hindi talaga posible na mawala yung mga isla natin sa West Philippine Sea, no? Pangalawa, mawawalan din ng kabuhayan yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea since ayun yung pinakamalapit na pangkabuhayan nila. Haharangin pa rin yun ng China. Ngayon pa nga lang na kinokontra natin sila, hinaharang at inaabos na sila. Paano pa kaya kung tuluyan na nilang masakop yung West Philippine Sea at yung mga isla natin doon? Pangatlo, kaya dapat na ipaglaban yung West Philippine Sea na to, no? Since kasi may karapatan naman talaga tayo doon and based sa yun sa may at tribunal, kanya ganun. Sa atin talaga yung mga isla doon. And nasa batas na rin yan, no? Kailangan na lang natin siyang ipaglaban at ilaban ng ilaban at huwag isuko. Kaya yung magiging presidente sana sa susunod, hindi magkibit balikat lang sa issue na to, no? Kailangan din natin ng tatayo para sa atin kasi hindi lang natin to kaya ng isa or ilan lang. Kailangan sama-sama tayong lahat na ipaglaban yung soberanya natin sa West Philippine Sea. Hindi naman sa nag-encourage ako ng war, pero katulad ng ginagawa ni BBM, kahit walang digmaan or walang dumadanak na dugo, nagagawa pa rin niyang ipaglaban yung West Philippine Sea. So sana kung maging presidente man yung kung sino man dyan, sana yung mailuklok natin is yung kayang manindigan para sa kung anong tama at kung anong para sa atin. Huwag yung mga tumatahimik lang kagaya ng iba dyan, vice-presidente, pero walang say. Ganun. Ayun po, sir. Sa akin, mahalaga na ang susunod na pangulo ay align o susunod sa magiging hakbang patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ayaw nating mangyari yung 2016 event na tayo ang panalo sa arbitrary ruling pero anong ginawa ng administrasyon? Tayo ang nanalo pero para tayong yung naging tuta, no? Ayaw natin ng
susunod na administrasyon na meron na namang pansariling interest, no? Na puro business ang pinapasok dito sa bansa natin, na akala natin umuunlad tayo dahil naglalakihan yung mga building, hindi naman natin alam na ah, na may ano sila, na may anomalyang ginagawa o illegal na ginagawa. Parang ang nahuling sa Pogo si Alice Guo, no, may anomalya. Ayaw na natin ng anomalya sa bansa natin, lalo na sa mga pangunahin nating kailangan, health, mga pangkabuhayan, lalong-lalo na sa edukasyon natin. Ayaw natin maulit yung nangyari sa dating secretary ng Department of Education na si BP Sara, na medyo malaki yung mga ghost scholars, mga ghost buildings, mga libro na hindi naman naging physical yung mga produkto, hindi natin nakita, hindi rin naipatayo, and wala rin yung mga bata. Ayaw na natin yung malayo sa kapakanan ng tao yung magiging alignment ng vision ng magiging next na pangulo. Ayun lang. Pero bilang huling tanong din na patungkol dyan, papasok tayo dun sa isipan ng mga kababayan natin na hanggang ngayon parang ayaw ipaglaban ng West Philippine Sea or naniniwala sa mga propaganda laban dito. Ano kaya ang pwedeng motibo ng mga kababayan natin para mas piliin yung halimbawa side ng mga pro-China narratives? Una-una diyan kasi, yung ginagawa ng China na yan is taktika nila yan. Uunti-untiin nila yan. Maaaring ngayon, inuunti-unti nila itong maisa sa West Philippine Sea kasi ganyan yung ginawa nila sa Vietnam eh. Ay yung tinatawag na salami tactics nila nun. Unti-untiin nila yung mga lugar, maliit muna, tapos pag di napansin, liit ulit, hanggang sa malaki na nasasakop. Pagka pinabayaan natin to, dadating yung araw na magugulat na tayo, baka mamaya sakupin na lang nila tayo bigla-biglaan, di ba? Tsaka, kung di man tayo sakupin, di ba, papayag ka ba? Parang bahay lang yan eh. Ayan, lupa mo yan eh. Yung kapitbahay mo pupunta sa lupa mo, maghuhukay, may nakitang ginto, siya kukuha. Yung mga kayamanan mo, sila makikinabang eh. Papayag ka ba na ganun? Bansa mo, ikaw ang dapat nakikinabang, mapupunta pa sa iba. Kaya naman doon sa mga kababayan natin na talagang pumapanig pa rin sa China, mga pro-China, ano ba nakukuha nila? 'Di ba? Saan ba talaga sila? Bakit ba sila sa pro-China? Chinese ba sila, 'di ba? Pilipino ka eh. So dapat ang kapakanan na iniisip mo, yung kapakanan ng bansa, kapakanan ng Pilipino. Kung may mga api sa kapwa Pilipino, may mga api sa bansa mo, dapat ipaglaban mo ito, hindi yung kakampihan mo pa yung nang-aapi. Para sa akin, yung mga narratives ng mga pro-China, para silang sinasampal sa sarili nilang bakuran eh. Kumbaga, nasa bakuran mo na yung tao, may inaangkin na sa property mo, ba't hindi ka maalarma? Ba't wala kang ginagawa, di ba? So, kailangan talagang maging aktibo ang lahat ng tao regarding sa issue na to, no? Since hindi posible na hindi lang yung mga isla na yun yung agawin nila, no? May possibility din na pati buong Pilipinas masakop nila, since hindi natin alam kung anong motives or agenda ng China. Ayun po. Para sa akin, siguro dapat mabago na yung naratibo nila eh, no? Ang mga pro-China narratives na yan, paulit-ulit na ang punto nila ay ayaw nila ng gera. Hindi naman kayo aawayin, hindi naman kayo atakihin kung hindi kayo susuporta sa China. And hindi rin naman kayo tutulungan kahit sumuporta kayo sa China. Halimbawa na lang nito yung mga Pogo. Hindi naman Pilipino yung kinuha nila eh. Nag-import sila ng mga Chinese, di ba? Nagpasok sila ng mga Chinese para magpatakbo ng business nila. May nakuha ba tayong mga Pilipino? Wala. Illegal yung negosyo, illegal yung Pogo, and hindi rin kumikita yung bansa natin. Yung bansa lang nila natutulungan nila, nagpapayaman lang yung bansa nila, nagpapayaman lang yung leader nila. Yun.